Masusumpungan natin sa Kabanatang 12 ng Hebreo, talatang 1 ang ganitong nasusulat. Kaya tiyamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi nawang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipikil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing ilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Muli pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon ay iyong tinipon mo kami sa iyong harapan sa dakong ito upang sa gayon kami muling makipagtagpo sa iyo at maranasan nawa namin na ikaw ang siyang nasa aming kalagitnaan kagaya ng iyong pangako, kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka sa kalagitnaan nila. Paghindapatin mo nawa, Panginoon, na kasihan mo ang dakong ito, maging ang sandali ng aming pagupo sa iyong paanan upang makinig ng iyong mga salita. Ilakip mo nawa na sa amin ang dagdag na pagbabasbas ng pagpapala. Sa pakikinig namin ng iyong mga salita, yamang ikaw din naman nagsaming higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito po ang aming dalangin, mayroong pagpapasalamat. Amen. Muli kong babasahin ng talatang batayan. Sa Hebreo Kabanatang 12, lalo na ang talatang 2, na sinasabi, namasdan natin si Jesus na siyang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yamang ito ay muli ng ating pagsasagawa ng pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Minarapat ko na bigyan lamang ng karagdagan ng naiwang aralin na pagkain natin sa nakaraan. Kung natatandaan niyo yung ating aralin na pagkain sa nakaraan, na mayroong kinalaman sa sakripisyo ni Kristo. Bagamat ang pamagat na ating inilagay sa ating aralin pagkain ay pasulong, hindi paurong, kaligtasan o kapahamakan. Subalit, ang pinakabuo o bumubuo nitong aralin na pagkain ay meron nitong kinalaman sa sakripisyo ni Kristo. Akin ang nabanggit na nauna noon sa ating huling paghaharap na kahit na marahil sa mga mananampalatayang Kristiyano, hindi karamihan ay lubusan nilang naunawaan ang sakripisyo ni Kristo. Ginamit ko ang salitang sakripisyo sapagkat ito ay mas naiguguhit sa ating isipan kung ano ang ibig sabihin. Gayunpaman, kung titignan natin, sa wikang Latin, ang salitang sakripisyo ay yung salitang sacrificare, na ito ay andoon ang galing yung salita nating sakripisyo, na ang ibig sabihin nito ay nahati sa 2 salita, ang salitang Latin na sacrificare
Yung sacer o saker, ang ibig sabihin ng sacer ay sagrado, sacred. At yung facere, gawin. Mga kapatid, ang sacrifice o sakripisyo sa wikang Latin na sacrificare ay gawing sagrado. Ngunit mas mahalaga na atin itong maunawaan kung ating babalikdan ang nakaraan sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan. At ang salitang ginagamit sa wikang Ebreyo ay ang korban o korbanot. Napakahalagang ating balikdan ang nakaraan. Ang nasasaad o nasusulat sa unang tipan. Kung bakit mayroong mga sakripisyo, mga korban o korbanot na tinatawag. Na ang sinasabi sa Levitico 17:11 ay ang Diyos mismo, lalo na sa kahit na mula sa Kabanatang 1:7, at halos lahat ng nilalaman nito, ay ang Diyos mismo ang nagtalaga na gawin itong pagsasakripisyo. At ang pagsasakripisyo ito ay sa pamagitan ng paghahandog ng hayop. At mula roon, hanggang abutan natin ang ikalawang tipan, ang naging huling sakripisyo ay si Kristo. Ngunit, hindi gaanong naunawaan ito hanggat hindi natin pag-aralan na unawain ang paraang ginagawa o kadahilanan na mayroon kung bakit itinalaga ng Diyos ang pagsasakripisyo. Ang salitang korban sa wikang Ebreyo at mga korbanot, yung mga sacrifices and offerings, ang talagang ibig sabihin niyan ay, sa Ingles, ay to draw near, upang mapalapit. Karamihan na naunawaan natin pag pinag-uusapan ng sakripisyo ni Kristo. Kadalasan, ang nangingibabaw sa ating isipan ay ito'y tungkol sa paglilinis ng kasalanan. Ngunit kung titignan natin mabuti, hindi lamang nagtatapos sa paglilinis ng kasalanan. Kundi kung talagang ugatin natin ang ibig sabihin ng paghahandog o sakripisyo noong unang panahon, ito ay upang magkaroon ng maging paraan o daan na mapalapit sa Diyos. To draw near or come closer to God. At yan ang hindi natin masyadong naririnig sapagkat pag pinag-uusapan ng sakripisyo ni Kristo at maging yung sakripisyo sa lumang tipan at sakripisyo ni Kristo sa ikalawang tipan, ang pinag-uusapan lamang palagi ay parang ito ay pagpapatawad ng kasalanan. Ngunit hindi lamang doon sabihin natin na nagtatapos ang ibig sabihin ng sakripisyo, lalo na ang sakripisyo ni Kristo. Mahalagang tingnan natin ang ginagawa sa nakaraan upang maunawaan. Sapagkat tulad ng ating nakaraang aralin na pagkain, napakahalaga para sa mananampalataya, lalo na ang mga mananampalatayang Kristiyano, ang sakripisyo ni Kristo. At ang naging batayan natin sa ating aralin na pagkain sa nakaraan ay ang Hebreo 10, na kung saan ay ipinakita na ang pagwawalang halaga sa sakripisyo ni Kristo. Yung pag-aalay niya ng buhay at yung pagbububo ng dugo ay merong kakibat
na mabigat na kaparusahan na kasumpaan. Kung inyong natatandaan pa ang ating aralin na pagkain, alam po ninyo, kung po pwede lang sana, ay yung ating nakarang video na lamang na recorded message ang aking ipalalabas. Alam po ninyo yung ating aralin na pagkain sa nakaraan, yung pasulong, hindi paurong. Batay dito sa Hebreo 10, sa sakripisyo ni Kristo. Sa ganing akin lamang, ewan ko sa inyo, pero ako 3 beses ko nang inulit-ulit. Sapagkat napakahalaga na mapagunawa ang sakripisyo ni Kristo. Kapag hindi natin ito nabibigyan ng halaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, una tigit sa lahat, ang sabi ko nga, hindi tayo Kristiyano kung wala si Kristo. Wala tayo sa pananampalatayang Kristiyano kung hindi sa pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga sa mga Kristiyano si Kristo. Hindi natin pwedeng pawalang halaga, lalo na ang kanyang sakripisyo. Yung kanyang pagbibigay ng buhay at pagpapabubo ng kanyang dugo. Ngunit, tulad ng sabi ko, hindi natin gaanong naintindihan itong sakripisyo ni Kristo. At madalas ang mga pumapaibabaw sa ating mga isipan ay, bakit kailangan na, halimbawa mga tanungan na, bakit kailangan mamatay si Kristo? Hindi ba siya makapagliligtas? Hindi ba tayo mapapatawad ng ating mga kasalanan? Hindi ba tayo maaring magkaroon ng katubusan o kaligtasan na hindi siya kailangang mamatay? Yan ang mga katanungan. At ang dami pang kuminsan ay mga pagtatalo-talo tungkol sa pagkamatay ni Kristo Jesus. Siya ba'y talagang ibinigay niya ang kanyang buhay? Siya ba'y napilitan lang? O dahil kinakailangan? Ang daming mga patong-patong na mga tanong tungkol sa sakripisyo ni Kristo. At kuminsan, kapag hindi natin ito uunawain, isang marahil yan ang dahilan kung bakit hindi natin nabibigyan ng halaga sa ating mga buhay ang pagsasakripisyo ni Kristo para sa atin. Ano ba ang kahinatnan? Ano ba ang mga kapakinabangan sa pagsasakripisyo ni Kristo? Sa kanyang ginawang pag-aalay ng buhay at pagpabubo ng kanyang dugo para sa atin at maging sa buong sangkatauhan. Palibas ay tayo hindi nabuhay sa panahon ng unang tipan na ipinairal ang tungkol sa mga sakripisyo, ang paghahandog lalo na ng hayop. Pagdating sa ikalawang tipan at ngayon ay sinasabi dito sa Hebreo 10, yung pinakasapat at ganap at minsan at magpakailanman na handog ay walang iba kundi si Kristo. Mangingibabaw sa atin ang matanong, bakit siya ang kailangan maging handog? Paano siya naging handog? Ang daming mga patong-patong na mga tanong na nangingibabaw tungkol sa sakripisyo ni Kristo. Ito'y mahaba pong aralin. Iniisip ko paglaanan pa natin ito ng dagdag na panahon, sapagkat hanggat hindi natin naunawaan na lubusan itong sakripisyo ni Kristo, itong kanyang ginawa na pag-aalay ng buhay at pagbububo ng kanyang dugo, ay hindi natin masyadong nabibigyan ito ng halaga. Katunayan, parang kuminsan nagiging pangkaraniwan na lamang sa atin. Halimbawa, sa tuwing unang linggo ng bawat buwan ay idinaraos natin ang pakikisalo sa dulang ng Panginoon upang makibahagi tayo ng tinapay at ng saro bilang pag-aalaala
sa kamatayan. Isipin niyo bakit kailangan palaging alalahanin ang kanyang kamatayan. Bakit kailangan palaging sariwa sa ating mga alaala at hindi natin kailangan hindi maaari nating kalimutan ang ginawa niya na pag-aalay ng buhay. Ang ating talatang batayan sinabi, masdan si Jesus ang simula at ng ating pananampalataya. Nagpasimula at magpapawakas ng ating pananampalataya. Na siya ang sabi ay nagbata ng kamatayan sa krus. Na hindi niya binigyan ng halaga ang kahihiyan. Binatan niya ang mamatay sa krus. Gaano ito kahalaga sa atin bilang mananampalatayang Kristiyano? Bakit ito ay may tuturing na malaking bahagi, kung hindi man pinakasentro ng ating pananampalatayang Kristiyano? Bakit doon nakatuon sa kamatayan ni Kristo Jesus? Ano bang bisa na idinulot ng kamatayan ni Kristo? Ano ang pakinabang na meron sa kanyang pag-aalay ng buhay at pagbububo ng dugo? Itong sakripisyo ni Kristo ay napakalagang paksa, lalo na sa ikalawang tipan. Sapagkat ito ang katotohanan, ito ang katuparan ng mga kaganapan sa unang tipan na sinasabing mga anino na lamang ng mga darating. Yung mga ginawa, halimbawa na korbano, ito yung mga pagsasakripisyo sa lumang tipan, ay mga anino lamang, ang sabi, ng lalo pang totoong darating. Yung pagsasakripisyo ng mga hayop, paghandog ng mga hayop. Anino pa lamang yun. Meron talagang gustong ipakitang Diyos na darating ang panahon. At yun ay sa katuparan ng paghandog kay Kristo. Yun na ang sapat, yun na ang ganap, at yun na lang ang minsan at magpakailanman na paghandog. Yung sa unang tipan, paulit-ulit. Taunan, ginagawa ang paghandog. Ngunit ang sabi, iyong paghandog na yun ay pansamantala, nakatubusan. Ginamit ang salitang kofar, o kapar, yung takip ng kabanantipan, na doon ay iwiniwisik ang dugo. Doon sa kabanantipan na kung saan ay simbolo ng pakikipagtagpo ng Diyos sa kanyang bayan. At upang ang pagtatagpong yun ay mangyari, yung ibinububo na dugo, si babaw ng takip, doon sa kapar, sa araw ng katubusan, yung Kippur, ang tawag nila sa yung pista nila, pansamantalang tinatakpan yung kasalanan. Para sa gayon ay ang Diyos at ang iyong bayan ay magkatagpo. At ito ang hindi masyadong binibigyan ng diin pag pinag-uusapan ang paghahandog ni Kristo o yung sakripisyo ni Kristo. Kaya sabi ko, mahalagang balikdan natin ang nakaraan sa unang tipan. Bakit ginagawa nila ang paghahandog, ang korbano. Itinalaga ito ng Diyos na pansamantalang kalunasan ng kapag ang mga Israel, ang tambayan ng Diyos, ay nahihiwalay sa Panginoon ng dahil sa kasalanan. Yung kanilang ugnayan na tipanan, yung covenantal relationship na palagi natin pinag-uusapan dito sa kawan ng Panginoon. Yung relasyon ng Panginoon at kanyang bayan ay nawawasak kapag ang kasalanan ay namamagitan. Kagaya ng sinabi ni Propeta Isaiah sa 59:2 na ang kasalanan ay nagpapahiwalay sa Diyos at sa kanyang bayan. Nagkakaroon ng puwang, ng pagitan, ng paghihiwalay, ng pag-uugnay.
Kaya nagkaroon itong mga pag-aalay upang sa gayon ay maging kagamutan, maging kalunasan nung nawawasak na relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan sa pamagitan ng binubuo na dugo, niaalay na buhay, pansamantalang natatakpan ng kasalanan, nawawala yung paghiwalay ng Diyos at ng tao. Ngunit yun ay pansamantala sapagkat taunan nilang ginagawa yun. At sa ginagawa nilang yun, ang sabi, parang paalala nga palagi ng kasalanan. At hindi nagtatapos sapagkat may pagkakataon uli silang magkasala, kaya taunan ginagawa ang paghahandog. Pansamantala kasing natatakpan lamang ang kasalanan nila at nagkakaroon ng paghihiwalay ng pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Kaya sinasabi sa Levitico, makikita ninyo kung paano sa tabernakulo, sa miskan at bandang uli sa templo na ginagawa ang mga paghahandog. Yung pagtatagpo ng Diyos at ng kanyang bayan sa pamagitan ng mga kohanim, ng mga kohen, mga saserdote, na naghahandog ng Korban Pesach, yung naghahandog sila ng kordero ng Pasko. Naalala ninyo, napakalaga sa kasaysayan ng Israel ang kordero ng Pasko. Kaya meron silang pista ng Pasko. Ito yung pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos sa Israel, nang pinahid nila ang dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan upang sila'y lampasan ng kamatayan at hindi sila makakapahamak kundi mga ligtas. At hindi lang makalimutan ng kasaysayan nyo. Kaya makita ninyo kung tutusin, basahin ninyo ang buong lumang tipan o unang tipan. Umiikot ang istorya, ang kwento, kung sabihin natin parang kwento, ng bayan ng Diyos, ang Israel, ang kanyang bayan, ang kanyang kawan, itong bayang hirang, itong bayan ng tipan. Umiikot doon sa istorya ng Exodo, yung paglisan nila sa lupain ng pagkaalipin hanggang sila'y dalhin na ligtas sa lupang kanilang mamanahin. Doon lang umikot. At mababasa ninyo pagdating lalo na sa mga pagtatapos ng mga aklat sa unang tipan, walang pinapaalala ang mga propeta, kundi palagi pinapaalala nila ang pagliligtas ng Diyos sa kanila doon sa Ehipto. Na huwag nilang kakalimutan ito, kundi ito'y palagi nilang aalalahanin at palagi nilang sasaysayin sa kanilang mga anak at mga anak ng mga anak nila at ng kanilang mga anak. Sa lahat ng kanilang lahi, kailangan ay maituro nila ang ginawang pagliligtas ng Panginoon sa kanila doon sa Ehipto. Doon umikot ang buong istorya. At yung dugo ng kordero na ipinahid ay naging palatandaan sa kanila ng pagliligtas ng Panginoon, ng pagpamalas ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya naman, sa mga pagkakataon na sila'y nagkakasala, sa pagkakataon na nakakalimot sila sa Diyos, sa pagkakataong nakakaligtan nila ang ginawang kagilagilalas na pagliligtas ng Diyos, sa mga panahon na sila ay nalilihis ng kanilang mga landas at nakakalimot sa Diyos, at pati ang tipanan na mayroon sila sa pagitan nila at ng Panginoon ay kanilang napapabayaan, nawawasak ang kanilang relasyon, nahihiwalay sila sa Diyos. Ang pansamantalang kalunasan o kagamutan sa paghihiwalay ng pag-ugnay ng kanilang relasyon sa Panginoon ay itong sacrificial system, itong korbanot, itong paghahandog. Na sa pamagitan ng paghahandog, kaya makita niyo ang ibig sabihin ng salitang sacrifice
sacrificare, sabi ko kanina sa Latin, ay yung meron silang kailangang ibigay, meron silang kailangan gawin upang sa gayon ay may balik yung ugnayan ng Panginoon. Mapalapit silang muli sa Panginoon. That they can draw nearer, come closer to God. At ang paraan nga ay itong paghahandog. Bagamat may mga iba't ibang opinyon na nagsasabing ibig ba sabihin ito, yung paghahandog na ginagawa nila ay upang mapaamo ang Diyos, upang mapayapa ang Diyos, upang ang Diyos ba'y masiyahan sa kanila. Ngunit higit pa roon kung titignan ninyo, sapagkat ang talagang ibig sabihin nitong sacrificial system ay upang mapanumbalik na muli ang relasyon. Mapalapit na muli sila sa Diyos. Kaya makita ninyo, pinaliwanag ko na minsan sa inyo yung paggawa ng tipan, ay merong kainan na nangyayari. Di ba? Noong si Moses at ang bayan Israel at pumasok sa tipan ng Panginoon, pagkatapos noon nagkainan Dahil ang magtipanan noong unang panahon, nagtatapos sa kainan. Na nangangahulugan doon sa hapagkainan, sa dulang ng kainan, ay nangyari ang tipanan, nangyari ang kasunduan, nangyari yung panumbalikan o pagkakaroon ng relasyon. At alam niyo, sa paghandog ng hayop, pagkatapos ng paghandog ng hayop, yung nalalabi, may parte na inihandog sa Diyos, yun yung haying sinusunugin, at may parte na kinakain nila. Dahil ang ibig larawan noon, sa nangyaring paghahandog ng hayop, nagkaroon ng kainan. Parang ipinakikita na muling nabuo yung relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan. Nagkaroon ng kainan. Kaya makita ninyo, kahit ng ating Panginoon, nung kanyang gawin ito, itong tinatawag na banal na hapunan, o huling hapunan, ginawa sa panahon ng Pista ng Paskwa. Pista ng Paskwa. At sa dulang, di ba? Nandiyan yung tinapay, nandiyan yung sarang. No? At isang kainan ang ginawa. No? Ito'y naglalarawan ng relasyon, ng ugnayan. At ito'y ugnayan na ito ay ugnayan na may tipanan, kaya may dugo na sinabi roon. Ito ang aking dugo. Tulad ng sabi ko, hindi natin maintindihan kaagad ang lahat ng sinasabi yung gat hindi natin balikdan ang mga isinasagawang mga pagsasakripisyo sa lumang tipanan, mga paghahandog ng mga hayop. Itong mga paghahandog na ito, tignan niyo Levitico 1:7. Sinasabi riyan na at Levitico, lalo na Levitico 19 o 11, 17-11, yung dugo ay inilalagay sa ibabaw ng dambana upang itubos o maging kapar pansamantalang pagtatakip ng kasalanan, upang magkatagpong muli ang Diyos at ang kanyang bayan. Dahil pinaghihiwalay sila ng kasalanan Sa tuwing ang Israel ay magkakasala, tatalikdan nila ang tipan, di nila tutuparin ang mga utos ng Diyos, maghihimagsik sila laban
mayroong bagong daan patungo sa harapan ng Diyos. Mababasa ninyo yan lalo na sa Hebreo 10:19-20, ang sabi diyan, sa mga nagsisilapit, those who draw near to God, yung magkaroon ng access, makalapit sa harapan ng Diyos. Sa mga lumalapit sa Kanya, meron ngayon ang sabi niya ay daang bago at buhay. Hindi na dating daan, kundi bagong daan ang meron na ngayon. Yung dating daan, yung lumang daan, ay yung sakripisyo ng mga hayop. Yung paghahandog ng mga hayop sa harapan ng Diyos upang ikaw ay makalapit sa Diyos so that you can have an access to the presence of God. Yun yung dating daan, yung paghandog ng hayop. Pagdating ng Hebreo 10, sa ilalim na yon, naniluma na ang sabi, ang unang tipan, ngayon naging ikalawa, niluma ang una, binago na, meron ng bagong daan patungo sa harapan ng Diyos, sa paglapit sa Diyos. At hindi na ang dating daan ng mga hayop na paghahandog, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya ngayon ang tamang daan ng 1:14-6. Siya lamang ngayon ang iisang daan ng unang Timoteo 2:5 sapagkat siya lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kailangan po maliwanag sa atin yun. Sapagkat bilang mga Kristiyano, kaya ang sabi ng ating talatang batayan ay masdan ninyo. Ang dapat na masdan, alam niyo yung salitang masdan, pag titignan ninyo sa wikang Hebreo, ay yung aporao, yung salitang apo at orao. Ang ibig sabihin ay alisin ninyo ang inyong tingin kung saan-saan. Ibaling lang ninyo ang inyong tingin kay Jesus. Si Jesus, ang Kristo. Yang Yesus Kristos sa wikang Grego. Sa Hebreo, katumbas ng Yeshua HaMashiach, ang Mesias na tagapagligtas. Sa Kanya lang ninyo ituon ang inyong pansin. Alam niyo kung bakit ganito? Masdan ninyo, ang mga sinusulatan sa aklat na ito ay tinawag na mga Hebreo. Isipin ninyo, sino ang mga Hebreo? Ito yung mga taga-Israel. Pag ginagamit yung salitang Hebreo, unan yung maalala sina Abraham, sina Isaac at Jacob, sila yung mga Ibri, mga Epiros o Aperos. Sila yung mga Hebreo. Ang salitang Hebreo, ang ibig sabihin ay mula sa kabilang ibayo. Hindi ba? Dahil sila itong mga Israelita lumipat ng dagat, lumipat ng ilog at nakipamayan diyan sa lupain ng Kanaan. Ibang ibayo sila. Tagalipat sila ng ilog. Yan ang ibig sabihin sa salitang Hebreo. Doon sila galing. Naging Israel, nang dahil sa apo ni Abraham, si Jacob, ng palitan, bandang uli naging mga Hudyo sila. Kaya sila naging Hudyo bandang uli dahil sa kasaysayan nila nang sila ay mapaalipin, dinalang bihag sa Babilonyos. Natira na lang kasi sa kaharian ng Israel ang kaharian ng Huda. Nawala ang kaharian ng Israel nang sila'y sakupin at bihagin ng mga taga-Assyria. Yung kalahati ng kaharian nila na natira ay ang kaharian ng Huda. Yun na lang ang nakabalik. Kaya dahil sila'y kaharian ng Huda, bandang uli tinatawag silang mga Hudyo mula kay Huda. Yehudim. Yan. Ito yung mga kinakausap dito sa sulat ng Hebreo. Ibig sabihin, maalam sila sa unang tipan. Maalam sila tungkol kay
Abraham, Isaac at ako. Maalam sila tungkol sa mga anghel, maalam sila tungkol sa tabernakulo, maalam sila tungkol sa mga saserdote, maalam sila tungkol sa kay Moses, maalam sila tungkol sa mga sakripisyong ginagawa sa tabernakulo at maging sa naging templo. Ito yung mga Ebreyo, sabihin natin mga Hudyo na naging Kristiyano, nakakilala kay Kristo Jesus. Ngunit pag binasa ninyo ang aklat ng Ebreyo, may pagkakataon na para bagang sila'y dumaraan sa mga panggigipit, sa mga pag-uusig. Dahil siguro, isipin nyo sa mas magang paraan, na-convert sila sa Kristyanismo mula sa Judaismo. Mula sa pagiging sa relihiyon ng mga Hudyo, ay nahikayat sila na maging Kristiyano, maging tagasunod ni Kristo. At marahil nang dahil sa paggigipit, sa pag-uusig sa kanila bilang Kristiyano, ay napipilitan sila ngayong talikdan ng pananampalataya kay Kristo, iwanan si Kristo Jesus, kalimutan ang sakripisyo ni Kristo. Babalik sila dun sa dating daan, sa lumang sistema ng pananampalataya, na ang kapatawaran ng kasalanan, ang kalinisan ng bawat isa, ang pagiging matuwid at karapat dapat sa Diyos ay sa pamagitan ng paghahandog ng hayop. Parang babalik sila uli doon. Uurong sila imbis na susulong. Mananatili sila dapat kay Kristo, hindi, tatalikdan nila, babalikdan nila yung kanilang nakaraan. Sila ang pinagsasabihan dito. At inihimok sila na huwag nilang itapon, kagaya ng ating napag-aralan sa nakaraan, huwag nilang itapon yung kanilang pananampalataya kay Kristo, kundi kanilang yakapin at kay Kristo Jesus lamang nila ituon ang kanilang pangmasid. Huwag silang titingin kung saan. Huwag nilang ibabalik ang kanilang paningin kung saan. Kay Kristo Jesus lamang. Sapagkat kay Kristo Jesus lamang, merong hindi lamang kapatawaran ng kasalanan, hindi lamang ng katubusan o kaligtasan, kundi maging ng pagpasok, paglapit sa harapan ng Diyos. Mabubuo lamang muli ang pakikipagkasundo, ang pakikipagpayapa sa harapan ng Diyos. Ang isa'y magiging karapat-dapat lamang na matuwid o banal sa harapan ng Diyos sa pamagitan lamang ng ginawang sakripisyo ni Kristo. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, pabalik kayo doon sa dating daan na yan, paulit-ulit nga ang ginagawa yan, walang katapusan, taon-taon, ngunit hindi nililinis ang kasalanan. Pansamantala lamang tinatakpan. At sa tuwing ginagawa yan, pinapaalala lang sa inyo ang kasalanan. Samantalang si Kristo Jesus, nang siya mismo ang kanyang sakripisyo, ang kanyang ginawa, ialay ang kanyang buhay. Anong nangyari? Yung lahat pong sa lumang tipan, anino lang yun. Hindi yun ang totoo. Ang totoong nangyari, tignan ninyo. Doon sa pagpasok, halimbawa sa kabanal-banalang dako, na ang punong saserdote lamang ang makakapasok doon sa miskan, doon sa tabernakulo. Dahil gusto ng Diyos ay patuloy na nakikipag-ugnayan siya sa kanyang bayan na kanyang kinatipan, nakikipagtagpo siya. Kay inutos si Moses na magtayo ka ng tabernakulo. Ang ibig sabihin ng tabernakulo, miskan, o kaya magtabernakulo. Ang Diyos ay makikipagtabernakulo, mamumuhay na kasama ng kanyang bayan. Yun ang ibig sabihin ng salitang tabernakulo. Ang Diyos ay makikipamayan sa kanyang bayan. Kaya may tabernakulo. At dun sa tabernakulo, hanggang sa mawala ang tabernakulo, maging templo sa panahon ni David at Solomon. Ngunit, iyon ay may bahagi. Merong yung huling bahagi ay dakong kabanal-banalan.
nandun yung kaban ng tipan. Doon nakikipagtagpo ang Diyos. Doon niya kinatatagpo ang kanyang bayan. Ngunit taon-taon lamang papasok doon ang punong saserdote. At papasok siyang may pagkatakot. Dahil, kaya nga sabi ko naman in story, kinuwento ko sa inyo, pagpapasok doon ang punong saserdote, nakatali yung kanyang baywang ng sanglubid. At meron siyang bell na abang naglalakad siya doon, papasok doon sa kabanal-banalan, pinakikinggan nila kung tumutunog yung bell. Dahil pag hindi na tumutunog, ibig sabihin pinatay siya ng Diyos o namatay siya doon sa loob ng. Kaya meron pantali, bawal ang pumasok ang sino man, kaya ihihilahin lamang yan. Palabas. Walang basta makakapasok sa harapan ng Diyos. Walang basta makakalapit sa presensya ng Diyos. Kaya may tabing. Ang sabi ng mga ilang manunulat, ang kapal ng kortina o tabing ay halos 1 pie. Yun ang kapal ng tabing. Hindi ba nung ang ating Panginoon ay nasa ibabaw ng krus, pagkatapos niyang sumigaw na naganap na nahata. Sipin yung nawasak yung kortina, yung tabing na tumatakip. Parang pinahiwatig, bukas ngayon ang pagkakataon. Malaya ang bawat sa. Yan ang sinasabi ng Hebreo. Malaya na ngayon sa pamagitan ni Kristo Jesus na makapasok ang isa sa kabanal-banalang harapan ng Diyos. Maaari na niyang madama, makatagpo ang Diyos, makalapit sa Diyos. Yung dati-dating hindi maari, mahirap, ngunit ngayon sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang bawat isa ay makakaabot sa Diyos. Yan ang kagandahan ng sakripisyo ni Kristo. Hindi lamang yung napatawad sa kasalanan natin, kung tutusin, hindi lamang napatawad sa kasalanan, kundi inalis ang kasalanan. Dahil nung sa unay kofar, tinatakpan lang. Para pansamantalang Diyos ay makikipag-ugnayan sa kanyang bayan, tinakpan ng handog na hayop yung kanyang dugo, doon sa luklukan ng awa, yung takip ng kabanang tipan. Pansamantalang ang Diyos ay may kasiyang makipag-ugnayan sa kanila, makipagtagpo sa kanila, sapagkat yung kasalanan nila ay pansamantalang natakip. Sinasabi dito sa Hebreo, pagdating ng ikalawang tipan, nabago na. At ang pagbabago ay ito sa pamagitan ni Kristo Jesus. Malaya na ang bawat isa, kailanman na lumapit, na malapit sa Diyos. Mabuo, pag titignan nyo, pinaluwanag ni Apostol Pablo yan sa Roma, Kabanatang 5. At gayon din sa 2 Korinto, Kabanatang 5. Sinasabi doon na, dati-darati nung tayo pa ay mga kaaway ng Diyos, may pakikipag-alit, tayo ay karapat-dapat sa galit ng Diyos nang dahil sa kasalanan. Ngunit sa pamagitan ni Kristo Jesus, siyang naging kordero ng Paskwa. Siya yung parang inihandog sa harapan ng Diyos. At napawi ang pagkakaalit upang magkaroon ng panunumbalik ang Diyos, ang tao sa Diyos. At ang gumawa ng paraan nito, ang sabi, ang Diyos sa Kanya mismo. Ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang gumawa ng paraan na ito. Kaya't hindi natin pwedeng i-etchapuera si Kristo. Hindi mo pwedeng itabi si Kristo kagaya ng ginagawa ng ibang mga reliyon o anumang pananampalataya na ibinababa si Kristo, itinatabi si Kristo. Parang etchapuera si Kristo. Parang walang halaga ang ginawang sakripisyo ng Kristo. Kaya sa ating aralin pagkain sa nakaraan, gusto ko pakinggan nyo muli. At kung maaari ay ipasa nyo sa iba, share ninyo, sapagkat napakalagang may paunawa ang sakripisyong ginawa ni Kristo. Ang sakripisyo niya hindi lamang upang takpan ang kasalanan, upang magkaroon ng kapatawaran, kundi alisin ang kasalanan.
Alisin ang kasalanan na namamagitan sa Diyos at sa tao. At hindi lamang upang tayo'y tubusin at linisin, kundi tayo pakabanalin, ibig sabihin, pagindapatin tayo sa harapan ng Diyos. At yun ang mas mahalaga na natin tignan. Sapagkat yung paglilinis na karaan na yan, yung pagpapatawad na karaan na, ang kinakailangan natin maunawaan ngayon, tayo ay pinaging matuwid, pinaging banal. Ibig sabihin, hiniwalay na tayo para sa Diyos. Tayo ngayon ay sa Diyos. Tayo ngayon ay sa Panginoon. Tayo ngayon ay mayroong relasyon sa Panginoon. Kaya nakita nyo dito sa atin sa kawan ng Panginoon, madiin ang relasyon sa Panginoon pinag-uusapan. Sapagkat ito ang pinakamalagang bagay na ginawa ni Kristo sa kanyang pagsasakripisyo upang magkaroon ng panunumbalikan ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Upang mamuhay tayo ngayon sa kasalukuyan. Alam mo, tinitignan ko yung mga salitang Grego na ginamit. Nakakatawag ng pansin. Yung sa Hebreo 10:19-20, nung sinabing, ito na ang daang bago at buhay, may ginamit na salita ang Grego na prospathos. Yung paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili, yung pag-aalay ng kanyang buhay at pagkabubuo ng kanyang dugo, ginamit ang salitang prospathos. Ang ibig sabihin ng salitang prospathos sa Grego, freshly slaughtered, newly slain. Na ipinapayuhatig na yung pagkahandog ni Kristo ng kanyang sarili, yung pag-aalay ng kanyang buhay, yung kanyang pagkamatay sa krus, ay ipinaywatig na yun ay bagamat minsan lang nangyari at magpakailanman, pero sariwa. Parang bago pa rin siyang inihandog. At ang magandang bagay doon sa ating mga isipan sa ngayon, ay ibig sabihin, hanggang ngayon umaabot sa atin. Parang sariwa pa rin yung ginawang pagsasakripisyo ni Kristo. Ibig sabihin, pwede pa rin nating pakinabangan hanggang sa panahon natin. Hindi na luma yung ginawang sakripisyo ni Kristo Jesus. Bago pa rin. Yun ang gustong ipaiwatig dito sa Hebreo 10. Isipin ninyo, bagong daan at buhay. Kaya pag bubuksan ninyo ang Apocalypse sa katapusan ng Biblia, makita nyo, nang ipananaw si Kristo Jesus, sabi, parang siya ang nakita, ang bakas pa rin ng kanyang pagliligtas. Nandun pa rin taglay ni Kristo. Yung bakas ng kanyang pagliligtas. Yung mga sugat sa kamay at tagiliran. Yung anyo niya, ianyo pa rin ng kanyang paghirap na ginawa. Sakripisyo. Pinayuwating nito, mga kapatid. Ang magandang kapalaran at kapakinabangan meron tayo hanggang sa panahon natin. Ang pagliligtas ng ating Panginoon ay umaabot pa rin ang biyayang yon sa atin hanggang sa kasalukuyan. Parang sariwa pa rin, yun ang ginagamit na salita sa wikang Grego. Parang yun ay hindi naluwa. Ang tagal na noon, ilang taon na, 2,000 taon sa palaging sinasabi ng mga mangaral. 2,000 taon nang nakakaraan. Lumang-luma na yung nangyari yun. Natapos na yung pangyayaring yun ng pagkapako niya sa krus. Yung kanyang pag-alay ng buhay, ngunit, ang sinasabi dito sa Hebreo. Kaya tayo patuloy na inaanyayan ng sabi, lumapit tayong may kalakasan ng loob. Lumapit tayong may pagtitiwala. Lumapit tayong malaya sa Diyos. Sapagkat yung pagbubukas ng daan patungo sa harapan sa pamagitan ng katawan ni Kristo Jesus. Ang pagkakataon na yon ay bukas na bukas pa rin. Maaari pa rin pakinabangan. Maaari pa rin nating makamtan hanggang sa panahon natin sa kasalukuyan. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa atin ni Kristo Jesus. Hindi mo siya maaring baliwalhain, kagaya ng ating araling nakaraan.
ang magbaliwala kay Kristo Jesus, mas mabigat ang parusa kaysa sa parusa sa nagwawalang bahala kay Moses at sa kanyang kautusan. Di ba ganyan ang pinag-aralan natin noong nakaraan? Mas mabigat ang parusa pag si Kristo Jesus ang baliwalayin. Lalo na kapag baliwalayin ang kanyang sakripisyo, yung kanyang pagbibigay ng buhay, ang pagbububo ng kanyang dugo. Dinagdag ko po sa ating aralin pagkain sa nakaraan, insulto sa Espiritu. Ang sabi, isipin mo, siya ang kaparaanan na ginawa ng Diyos, binigay ng Diyos. At kung babaliwalayin siya, hindi ba ibig sabihin, ang Diyos mismo ang binabaliwala mo? Mga kapatid, nais kong magtapos. Gusto kasi ito'y palawigin pa natin itong napakasarap niyang pag-usapan. Sa ating pagtatapos sa aralin ng pagkain ng nakaraan, mahalaga na tayo magpatuloy sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa ating talatang batayan ngayon, siyang pasimula ng ating pananampalataya. Nagsimula tayo sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At kinakailangan hanggang sa katapusan, tayo ay patuloy na mananampalataya hanggang kamtan natin ang lubusan na katubusan sa lahat ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sabi ng Hebreo. Nais kong magwakas sa isang napakagandang awitin. Napakaiksi, ngunit napakahalaga ng mensahe. Hinimok tayo sa ating nakarangaralin na pagkain na huwag tayong uurong kundi tayo'y pasulong. Huwag nating babalikdan ang nakaraan. Huwag tayong babalik sa kapahamakan, kundi magpatuloy tayo tungo sa kaligtasan. Huwag nating itapon ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang sabi ko sa pagwawakas ng ating aralin sa nakaraan, kung tayo ay nakapagpasya na sumunod kay Jesus, if we have decided to follow Jesus, there is no turning back. Wala nang atrasan. Alam ba ninyo ang istorya, ang kwento sa likuran ng awiting, I have decided to follow Jesus? Ito po ay isang kwentong totoong nangyari sa India. Doon sa isang tribo, doon sa Assam, sa India, ito yung mga mamumugot ulo. Parang tayo rin, meron tayong mga tribo noon na dyan sa party ng Aurora na namumugot ng ulo, headhunters, mga ilongot. Ayan. At maraming misyonerong nagpunta. Ako rin ay nakaranas na magpunta sa mga dako nila riyan at na-converte yung pinaka-chieftain, yung puno ng tribo. Kaya ang daming mga Kristiyano, mananampalatayang Kristiyano dun sa mga tribo natin. Doon sa India, merong lalaki nangangalang Nokseng. Isa siya galing sa Garo, tribo ng mga Garo sa Assam, mga mamumugot ng ulo. Nangyari daw ang istorya ito ng mga 19 na siglo o mas maaga pa ron. At naparoon ng misyonero at pinagbabawalan siyang pumaroon sapagkat sabi namumugot ng ulo ang mga yan. Namumugot ng ulo ang mga yan. Ngunit nagpumilit itong misyonerong ito hanggang may pakilala niya ang Panginoon kay Nokseng at sa kanyang asawa at 2 anak. At nang malaman ng pinuno ng tribo, pinatawag si Nokseng, ang asawa niya at yung kandalawang anak. At ang sabi niya, talikdan mo ang pananampalataya mo kay Jesus. Ang sabi ni Nokseng, I have decided to follow Jesus. No turning back. Sa galit daw ng puno ng tribo,
Sabi sa kanyang mga tauhan, patayin ninyo ang dalawa niyang anak sa kanyang harapan. Sinibat at namatay sa harapan niya. Ngayong namatay na, pinapatay ko ang iyong mga anak. Iiwan mo ba si Kristo Jesus? Ang sabi niya, though no one joins me, still I will follow. No turning back. Sa galit ng pati asawa pinapatay. Ngayon, tatalikdan mo ba si Kristo? Ang sabi niya, the cross before me, the world behind me, no turning back. Hanggang siya mismo'y pinatay. Ngunit, ang puno daw ng tribo ay malabis na nagtaka. Gaano kakapangyarihan itong Jesus na ito? Gaano itong pananampalataya nitong noksing na ito na kahit pinatay ang kanyang dalawang anak, pinatay ang kanyang asawa, pinatay din siya. Ngunit hindi niya tinalikdan si Jesus hanggang kamatayan. Bandang huli po, ang mismong puno ng tribo ay nanampalataya kay Jesus at halos lahat ng buong tribo ay sumunod sa pananampalataya kay Kristo. Yung mga huling salita nitong nokseng na ito na nakakilala kay Kristo ay ginawan ng himno sa tunog ng mga himno o awitin ng mga India, ng mga taga-India. At ito, ang siyang inaawit hindi lamang sa India, kundi mula noon hanggang sa buong mundo, ang awiting, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kahanga-hanga ang istorya nitong taong ito na sumunod kay Jesus hanggang kamatayan. Hindi ko alam kung meron pang mga nokseng sa panahon natin. Meron pa kayang mga gantong mananampalatayang Kristiyano na kaya nilang talikdan, kaya nilang iwanan ng lahat ng bagay. Alisin ang kanilang baling ng paningin kung saan basta't kay Kristo lamang sumunod at maglingkod. Hindi ko alam kung sa panahon natin meron pang mga ganitong may pagtitiwala sa Panginoon na hindi uurong, kundi susulong. Hindi ko alam kung meron pang ganito na kaya nilang ialay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Italaga ang kanilang buhay. Hindi ko alam kung sa panahon natin, bagamat inaawit natin itong I have decided to follow Jesus, hindi ko alam kung gaano katotoo na ito ay ating kapasiyahan. Hindi ko alam kung gaano katotoo na talagang tayo'y sumusunod kay Kristo Jesus na ating Panginoon at Ligtas. Ang aking dalangin, mangyayari lamang ang ganitong bagay kung talagang naunawaan natin ang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Hanggat hindi natin maabot ng ating unawa ang ginawa na pagsasakripisyo ni Kristo sa buhay natin, ang awiting ito mananatili lamang sa ating mga labi. Bukang bibig, ngunit gaano katotoo na ito ay ating magagawa. Hindi ko alam. Ngunit ang aking dalangin nawa sa iba't ibang kaparaanan, maipakita natin nang tayo magpasya na sumunod kay Jesus, siya lang ating minamasdan. Sa Kanya lamang nakabaling ang ating tingin. Ano man ang nangyayari sa paligid.
Ano man ang mga pinagdadaanan, ano man ang maaaring nagiging sagabal sa ating daanan, nakapagpasya ba tayo na talagang sumunod kay Jesus? Na hindi natin tatalikdan ang ating Panginoon at hindi natin itatapon ang ating pananampalataya sa Kanya. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, at muli nating sasariwain, aalalahanin ang sakripisyo ni Kristo sa pamagitan ng ating pakibahagi sa dulang ng Panginoon. Ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Palagi ko nga sinasabi, bagamat hindi dapat nakaligtaan ang ibang pagtitipon sa Panginoon, itong sandali man lamang na kagaya nito. Naalala ko po nung kami mga bata, itinuro ng aming mga magulang sa pananampalataya palagi. Ang sabi nila, at yan ang ginagawa ng mga tao, ang hindi kinaliligtaan ng mga nagsisimba. Makakaligtaan na nila ang ibang bagay, makakaligtaan na nila ang ibang araw na mapagtitipon. Dalawang bagay lang ang hindi nila kinaliligtaan. Una, ang makibahagi sa dulang ng Panginoon. Ang komunyon. Yan. Hindi nila kinakaligtaan yan. Ikalawa, yung iba, kahit na hindi sila darating ng maaga, ang inahabol lang, yung bendisyon. Yung basbas. Ayan. Makahuli na sila pero kailangan makahabol sila. Yung man lang basbas ay kanilang maabot. Para bagang napakahalaga sa kanilang dalawang bagay na yon. Mga kapatid, totoo naman napakahalaga lalo na ang komunyon. Ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Sapagkat dito lamang natin sinasariwa, inaalala, upang wag nating makalimutan ang kamatayan ng ating Panginoon, ng Kanyang pagbibigay ng buhay, ang pagbububo ng Kanyang dugo. Hindi lang tayo kagaya kasi ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo hanggang ngayon, yung pag-aalala nila sa pista ng Paskwa, idinadaan pati sa kanilang mga pagkain, sa kanilang mga dulang. Pati yung mga plato, kung paano ilalagay sa kanilang mga dulang. Ano yung mga putahe? Ano yung mga kakainin sa araw ng pista ng Pasko? Lahat ay magpapaalala ng ginawang pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon. Halimbawa, meron silang pagkain diyan sa kanilang plato na nakain, yung mapait, yung mapakla na pagkain, na gulay. Upang kapag nagtanong ang kanilang anak, bakit tayo, ang ulam natin ay mapait? Ikukwento nila, yung ulam na mapait na yan ay magpapaalala kung gaano kapait ang dinanas ng ating mga magulang, ang ating mga ninuno sa kanilang kahirapan. Lahat po ng mga putahing yun, may ibig sabihin ng kwento, lahat ay kinukwento, ibinabalik na ipinapaalala sa kanila ang pagpapamalas ng Panginoon, ang pagliligtas, upang wag nilang makalimutan. At tayo sa panahon natin ngayon, sa pamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, yun ang paraan upang maalala natin sa isang mesa, sa sandulang. Makakasalo natin ang Panginoon, makakaisa natin ang Panginoon. Magiging kabahagi tayo ng Kanyang katawan at ng Kanyang dugo. Doon man lamang ay palaging mananariwa sa atin ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon para sa atin. Gawin ninyo ito palagi, ang sabi, sa pag-aalala sa akin. Tayo pong lahat ay tumayo.
At gawin nating napakabanal ang sandaling ito. Isang pambihirang pagkakataon, isang sandali na nakalaan para sa Panginoon. Upang ang ating mga sarili ay lapit natin sa Kanyang harapan. At hilingin natin na pagindapatin tayo na muli ay makibahagi sa Kanyang dulang. Upang sa pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng saro, minsan pa, maalala natin ang sakripisyo ni Kristo. Kung bakit tayo ngayon ay nagtatamasa ng kaligtasan, kung bakit tayo ngayon ay nagtamo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, at matuwid sa harapan ng Diyos, hindi nang dahil sa ating mga gawa, hindi nang dahil sa biyaya ng Diyos, na sa Kanyang pag-ibig, ibinigay niya si Kristo Jesus na mamatay para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Upang sa pamagitan ni Kristo Jesus ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos at makalapit ng malaya sa harapan ng Panginoon. Napakalaking biyaya na pakinabang meron sa sakripisyo ni Kristo. Kung bakit tayo nagtatamasa ng buhay na may biyaya ng Diyos at ng Kanyang pagpapala. Kung bakit natatamod natin ang mga pangako ng Diyos na walang hanggan sa Kanyang dipan. Hindi lamang sa kasalukuyan, maging sa buhay na darating, nang dahil sa sakripisyo ni Kristo. Panginoon at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Napakarami naming maaring sabihin, ngunit magiging utal ang aming mga dila, magkukulang ang salita upang isaysay namin ang lahat ng mabuti mong gawa sa buhay namin. Tunay nga pong napakabuti mo. Natitikman namin, nararanasan namin ang iyong kabutihan sa bawat araw. Sa kabila po ng maraming mga kasamaan sa aming paligid, sa kabila ng laganap ang kakulangan, marami ang kahirapan, maging mga pagsubok. Subalit kami po ay nakakaraos sapagkat hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Napakabuti mo, Panginoon. Meron mga pagkakataon na kami nawawalay sa iyo. May pagkakataon nakakalimot kami sa iyo. May mga pagkakataon na nakakaligtan namin ang maglingkod sa iyo. Nahuhumaling kami sa iba't ibang mga libangan. Natatangay kami ng mga iba't ibang kalayawan sa sanglibutan. Nagkakaabala kami sa maraming pinagkakaabalahan sa buhay. Ngunit salamat po, Panginoon, Ikaw ay nananatiling tapat. Hindi ka nagbabago sa amin. Patuloy na kami binibigyan mo ng buhay, ng hininga at ng lahat ng kailangan namin. Patuloy na kami nililigtas mo kami sa tuwi-tuwina. Hindi lamang sa mga bagay na kasamaan, kundi higit sa lahat, maging sa bingit ng kamatayan. Salamat po sa pagpapagaling sa mga karamdaman, sa pagtugon sa mga pangailangan, sa pakikipagtagpo sa aming mga daing, at pag-aabot ng iyong kamay na hindi maiksi ng tulong sa oras naming kailangan, sapagkat Ikaw ay Panginoon handang saklolo sa oras ng kabagabagan. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin. Ang dalangin namin patuloy na huwag maranasan namin ang iyong biyaya, lalo na kung kami ay mananatiling malapit sa iyo. At ibig po namin, Panginoon, na maging malapit sa iyo. Ikaw din naman nagsabing kayo'y lumapit sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Kaya naman, Panginoon, salamat po sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon, ng karapatan na palaging makalapit sa iyo. Sa kabila ng may mga pagkakataong, may mga hadlang, may mga balakid. Ngunit, Panginoon, patuloy na bukas ang daan patungo sa iyong harapan.
at kami ay may lakas na loob upang lumapit sa iyo. Salamat po sapagkat ang aming mga daing ay maihatid namin sa iyong harapan. Ang dalangin namin, ang aming mga panalangin ay magiging masarap na samyo ng insensong papailang lang nawa sa iyong harapan. At ang aming pag-asa at pagtitiwala ay didinggin mo ang aming mga karaingan. Sa amin pong pag-iwahiwalay na pansamantala sa tagpong ito, sa dakong ito, igawad mo nawa ang iyong pagbabasbas upang kami silong sa iyong pagkukupkop sa araw ng bukas at sa susunod na sanlinggong aming pamumuhay. Ano man ang aming makakasalubong sa aming daanan, kami may kapayapaan at katiwasayan. Meron kaming katiyakan na kami nakasilong sa iyong biyaya. Sa pamagitan nitong iyong abang alipin, ay gawad mo sa amin ang iyong pagpapasbas kagaya ng iyong basbasan ng iyong bayan na nagsasabing, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Amen.